Welcome back to the latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. Ang dami nangyari sa ating bansa. Katulad ng ating special guest, sinabi ng ating special guest the other week, nung lumabas ako, ang daming gulo nangyari. Ang problema, nung bumalik ako, lalong nagkaroon ng gulo. So Sir Ronald Llamas, thank you so much, Secretary Llamas, for joining us. Wag daw kita buliin kahit friends tayo kasi marami ka rin fans na nagagalit sa akin, Sir Ronald. Marami nagmamahal sa'yo. Thank you so much also for putting me in touch with the Filipino-Canadian, Filipino-American community the other week dyan sa Vancouver. Sir Ronald, marami tayong gustong pag-usapan, in particular yung trillion people, hindi lang march movement, no? But before... Hindi trillion people. Peso! Trillion peso. Ayan na tuloy. Jet lag. Nabubulol ka na. Trillion peso. Bago mo ko i-bully, I feel so bullied. No? Kasi Sir Ronald, it's not me to say I'll be nice. Okay? Napubulol ako kasi it's not me eh. But sige na nga, I'll behave myself dahil marami nagmamahal sa'yo, Sir Ronald. Sir Ronald, before we go to the trillion peso, hindi trillion people, march and movement, kasi what's the next big thing, anong dapat gawin, kasi sana hindi lang one-off to. Let's talk about yung Blue Ribbon Committee, kasi tapos na yung Red Ribbon Committee, pero itong Blue Ribbon Committee, what is your read? Kasi mukhang nag-tell-all na si Alcantara kanina, no? Grabe, the J&J, Joel, Jingoy, lahat sila, dinadamay niya. Etc. So, it's just a matter of time eh. Dahil itong mga guilty characters na ito have to protect themselves. They will negotiate terms. At syempre, hindi mangyayari yan sa simula. It will happen later. No? Kaya, ayun, pakipot muna sila para pag kinausap sila, they can negotiate terms. Tingin ko meron siyang na-negotiate. Whatever that is, I'm not sure. No? Pero hindi naman yan basta magsasalita na walang negotiations. No? Kaya, tingin ko marami lang kinakabahan ngayon. Dahil parang kinakailangan mo kasi ng isang tao na involved sa syndicate, involved sa crime. Right. Para magkaroon ka ng smoking gun. Usually, yan ang mga smoking gun. Lalo na, dito sa mga kickbacks, wala namang resibo yan eh. So, ang resibo dyan are whistleblowers. Ang resibo dyan are those in the know. And those in the know are usually those involved themselves. So what do you make of, before we talk about the latest one nangyari lang today as of this taping, yung nangyari last week na sinabi ni Joel, eto, binuksan ko, eto yung buong GAA ng 2023, wala naman ng programs ko dito. Tapos si Jingoy naman, talagang todo siya na biktima talaga daw siya dahil sa reputational kanyang background and all. So what do you think this time mas behave ba yung mga senators? Yun yung problema kay Joel eh. Masyado siya madaldal. At habang siya ay nagsasalita, lumulubog siya sa sarili niyang kumunoy. Yeah. Or sa sarili niyang baha. Yeah, No? exactly. Yeah. Kaya, ayun, naglalabasan ngayon lahat. Kung una niyang sinabi, nung nilabas ni Presidente yung kanyang PowerPoint do sa 15 large contractors, ang una kagad niyang sinabi, less than an hour, pagkatapos mag-press con ni BBBM, ay wala ni isang senador ang may kinalaman dyan, ang may involvement dyan, ganun. Nobody was asking. Yeah, exactly. So, yeah, di siya kagad yung tinamaan. Ang sanabi pa niya, kinabukasan, ay hindi ko kilala kahit sinong district engineer, etc. Ayun, daming pictures, daming video, no? Test naman. Oo. Tapos, wala akong mga insertions, ganito. Ayun, may nagsalita. Pero, sir, I think, sir, mas na ano yung situation nung nag-FAMAS siya, yung nag-drama siya. Bakit ganito nangyari sa ating bansa? Bakit grabe yung corruption Pero natin? yung FAMAS na yun was much earlier. Much earlier? Oo, hindi yun during this hearing. No? Parang But that got the attention. Binuhay lang siya. Dahil mahirap yung masyado kang performative eh. May binabagayan kasi ang performative politics eh. No? Correct. Dahil pastor siya, akala niya uubra. Yeah. No? At ang lumabas yung kanyang hypocrisy. No? At ngayon, ay kinikis sa mukha niya yun. Biro mo, pati yung spokesperson ng presidente, si Yusek Claire Castro, ang inilalabas yung kanyang mga intimacies. Oh, wow. Napunta saan? Nakita mo ba yun? Hindi ko alam yan, sir. Oh, yun. Kay Barzaga pa ako Isang beauty queen na biglang yumaman. Bagong college graduate, no? Na ang daming pictures with Senator Joel Villanueva. Right. At meron siyang picture, no? Ang problema doon sa picture, doon sa glass sa likod,
nakita yung anino. Oy! Kaya doon kinlose in. Oh, wow. No, sino ito? Sino itong nasa gilid ni Miss Bulacan o Miss Bukawi, no? Doon sa ganon, hindi nag-ingat, no? Kitang-kita. Baka naman, Sir Ronald, kasama yan sa community development empowerment programs. Pwede. I will give him that, no? Yung ganyan. No? At, naman, Sir Ronald, we have to give back that. Nagkukuhan siya. He cares about the Social work, di ba? Yeah, social work, yun, charity work, no? Yun. Posible. Tapos, Empowerment. ito naman mga intrigero, inintriga na kagad, di ba? Pero, Oo, may hirapan itong girl na ito para ipaliwanag saan nanggaling yung kanyang pinang-develop ng business. Saan nanggaling yung kanyang magandang kotse, yung kanyang kondo, yung kanyang wellness store sa Visayas Avenue, no? Mapuntahan nga, no? Yung wellness Baka store na magaling no? entrepreneurial lang talaga. Kaya nga, oo nga. Kasi di ba may social program, entrepreneurship, financial literacy. Baka gumaling kaya ganun. Yes. Maraming biglang yumayaman nowadays, Sir Ronald. Correct, no? Kaya, ayun, no? Kaya, Fairness. in this postmodern world, kailangan maingat ka. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Mga pictures Actually, mo, Sir Ronald, tayo mag-ingat kasi baka sabihin nila toxic masculinity tayo. Na Sa akin, wala na may ibabato. Sa akin, wala na eh. Naibato na lahat na may ibabato. So, ang problema, sa'yo, marami rin may ba. mabait ako Sir Ronald. Mabait ako. At di naman ako FAMAS level, Sir. Ano lang. Vlogger lang. But Sir Ronald, going back to this, where do you see this hearing, Blue Ribbon Committee going? Do you think Lacson is in charge of the situation? Kasi you saw the showdown with Marcoleta. Yeah. It looks like Marcoleta is not letting go. And some people are wondering, what is Marcoleta up to? Bakit Well, nagpupush? sana hindi naman totoo yung nilabas ni Montulpo. Ayan na naman, yung isa pang interview. Sana hindi naman totoo na Oo. merong nakaka-influence kay Marcoleta. No, ito naman kasi Simone, no? Kung ano intrigero din yun, no? Doon sa no? Baka hindi ganun ka-eksakto yung kanyang numbers na binanggit, no? Pero, ayun nga, yan ang problema rito ngayon. Sabi ko nga, ang hirap magtago ng ganyang mga detalye. Right. Lalo na yung ganyang kalalaking numero, Yun. di ba? Maraming zeros pa yung mga yun. hindi na kaya ng GCash. Ibang G yata yung ginagamit dyan. Sabi nga ng mga contractor tsaka DPWH, yung mga kahon-kahon na balikbayan box na Yun. naman pera, dinideliver sa DPWH naman. mismo. Grabe. Nakita mo yung nakapatong dun sa kwan? Yung nakapatong dun sa billiard table? No? Grabe, 5 meters by 5 meters Marami by 4 Sir, meters. yung No? bawat ganito, 100,000 ba yan? Or parang kasi napaisip ng tao, like bawat kahon na ganyan, like how much is that? Like, Ewan ko, hindi pa ako nakahawak. yun ng nga ganyan. bati ako hindi ko alam, Sir. Kaya nga sabi ko, depends, dollars or pesos? Oo, Sabi ko. usually nakikita ko lang na may ganun, mga drug cartel. Ayun, yeah. Mga At saka si Mayweather, Pogo yung boxing, Lords, yung Mayweather, di ba mga meron Pogo siyang Lords, ganyan? tsaka some Narcos. vloggers. Yun. Biglang, I'm sure hindi natin kilala yung mga vlog. Grabe nun, kahon-kahon, Sir Ronald. Oo. Sir Ronald, bago may sasabihin ka na naman, may magagalit sa atin. Wait, bakit parang, kamusta naman si Jinggoy? Kasi sinasabi niya parang victim siya kasi dahil sa kanyang past, although he never explained ano yung past niya, ano daw siya, parang ginagawa siyang punching Oo, bag. dahil Victim na sila ngayon victim. Dahil kung si Risa Hontiveros daw, ang mga chismis na may kickback na 30%, walang maniniwala. Pero pag siya, no? Lahat maniniwala Bakit dahil kaya? vulnerable daw siya. Yun nga, yung vulnerable. No? Kaya ako nga, hindi ko na, usually kasi ginagamit ko yun. I'm so vulnerable. Kaya hindi ko na gagamitin. Nasira na yung salita. Oo nga, yung vulnerable. Dahil ginamit ni Jinggoy No? Oo. Pero Sir, ang problema kasi, sinimula naman ni Jinggoy kasi sa nakakadiri kayo. yun. Yun yung problema. Ingat ka sa mga salita mo. Bakit, usually bumabanda yan sa kanto. Pag bato mo, tatama sa iyo. Diba? Ricochet, Parang boomerang, di ba? Yun yung problema eh. Parang si Joel Villanueva, wala akong kakilala, ni isa. Hindi ko kilala yung mga yan. Ayun, labasan na. But Sir Ron, hindi ba si Jinggoy nanalo talaga ng FAMAS yan? Or yung katas ng Saudi ba yan? Oo. Meron, yun talaga nanalo yan. Maging artista eh. Artista talaga, di ba? Kaya ang daming showbiz na chismis sa kanya. Ikaw pwede ka. Hindi mo naisip? Sir Ronald, kakalabi ko, hindi ako mangbully sa'yo. Hindi na bully mo. It was supposed to be a compliment. I'm not sure, diba? sir. Sir, parang backhanded. It was supposed to be a compliment. Parang ikaw- naman, minsan ka lang mapuri eh. Ayan tayo. Hindi, yun ang ayoko, yung minsan lang. Gusto ko parate. Nalaman mo yung nagsabi ako nung yung sa morning coffee, thoughts na yan. Wait,
Yung sabi mo, di ba, yung mga heroes ng ganito-ganito, wait, second lang ako minention. Tapos nung chinek ko, I'm not even third. Sa bandang huli ka. Sa bandang huli. Kasi, Sa sabi bandang ng nanay huli, ko, oo. nga, anak, parang nakita ko, pero hindi ka nun nandun sa taas. Si Ronald Llamas yung nauna. Wait, di lalo ako nagalit, Hindi, Sir pero Ron. sabi nga sa Biblia, the last will be the first. Yun. Diba? The first Will be the last. So, Yun. wag ka masyadong... So, ikaw yung maging last, ako yung maging first. Tama. Wag ka masyadong inggitero. Naiingit ka kagad eh. Sir, no? Ron, ang tawag dyan, competitive. Hindi ako inggit. I want, talagang competitive tayo. No, but going back to this, where do you think this Blue Ribbon Committee, do you see this going towards filing of criminal charges? Because Lacson promised that he's gonna file. Kung naman yan, in aid of legislation eh. Right. Diba? Pero, tingin ko kasi, baka kasi naghahabol na rin ng oras ang Blue Ribbon Right. dahil ang magiging dominant na yung ICI eh. Right. Magde-defer na sila lahat doon eh. Hindi ko alam kung fold up na yung investigation na yan, katulad ng TRICOM sa Congress, at Right. tingin ko last 2 na lang. I'm not sure, pero mukhang doon na nila ililipat lahat ng mga investigations na yan. Ang problema doon sa ICI, kulang sila sa ngipin. Dahil wala naman silang prosecutorial powers eh. Although motu proprio, they can... Yes, nakalagay sa kanilang executive Man. order ay pwede silang magsubpoena. Pero kung magsasubpoena ka, tapos wala kang contempt powers, Yeah. para saan yung Daan mo pa sa subpoena? korte. And actually, last Oo. night lang kausap Oo. natin si Justice Scarpion that. So let's talk about the ICI because I want to talk about the ICC later on. Membership, mandate, and then yung momentum. Yes, First of all, yung membership. Nagkaroon ng medyo controversy dyan because sinama si Justice Scarpion pala hindi siya imbitado. So nagtanong ang tao sa akin, nagtanong ako dun sa loob, hindi kasama si Carpio. Yeah. So, Totoo yun. what was going on? And then si... May nag-float ng pangalan niya, pero hindi yun verified eh. Yeah, hindi yun verified. Dahil credible siya, akala ng iba, totoo. Pero alam ko, hindi naman siya inoperan. I'm not sure. No, hindi siya inoperan. He said on the record, no one called him. Ang inoperan talaga si Bernabe. Na At nag-turn yun, down. Tumanggi talaga. Why Kaya bakit nakasok kaya? si Andy Reyes, no? Problema kay Andy Reyes ay, ayun, binabanatan siya ngayon na Duterte appointee siya, tapos yung mga previous decisions niya, parang dumadaan ngayon sa microscope, no? Yeah. So, Erap, yan. Yeah, so hindi ko naman sasabihin na demolition job, pero ayun, binabanatan siya ngayon from different angles. Kaya probably may mga forces na out to discredit the ICI. Perhaps may mga tao na galit sa kanya. Perhaps ay meron namang kaunting credibility yung mga banat sa kanya. Who knows, no? But what do you think about the composition? So one turned it out, one was not even invited. Justice Garpio openly said he wants Heidi Mendoza, Chelo Magno to be there. But you have Mayor Magalong, but not as a full member, as a consultant. Yes, pero si Mayor Magalong yata mismo ang tumanggi. Ang alam ko, ang gusto ng gobyerno, siya yung mag-head eh. Pero ayaw niyang iwanan ang Baguio. Baguio, yes. No? Ito naman ay mga balita lang. No? No, but okay, let's if this were a political calculus, some would say, isn't it about keeping your critics closer? Right? Bring them into the fold. Probably yes and no. Pero naging icon kasi si Magalong na anti-corruption. Right. Lalo na itong Mayors for Good Governance. No? Kaya may value added siya. Ikalawa ay hindi naman siya identified talaga sa Marcos government. Yes. Kaya pwedeng sabihin na, uy, hindi amin yan. No? He can Exactly. be more detached. No? Tapos, at the same time, marami na siyang sinabi before. Yun naman ang ginagamit sa kanya ng katulad nila Saldico na Yeah. bakit ilalagay yan dyan? May prejudgment na yan. Pero at the same time, pwedeng sabihin na matapang ito. No? Binanatan niya yung mga powers that be. So, yung ganung 1, 2, 3... And tag team sila ni Lacson. People forget, he's very close friend with Senator Lacson, right? yes. Everyone talks about, he said this about Bongo, Duterte, etc. Yes. Which I've criticized. Pero in fairness to him, tag team din sila ni Lacson. So actually, it's a good combination, two of them. Somehow are the front line of this issue. Yeah, yes. Tapos si Babe Singson, somebody who knows the DPWH, so alam niya The ins inner and outs. workings. Tapos hindi naman siya tainted by the corruption sa DPWH nung siya ay... Do you want to talk about him? Because you work together in the same cabinet, right? Yeah. Nung siya ay sekretary ng DPWH, halimbawa ito si Bernardo, hindi pa siya Yusek noon. Finloat niya yan. No? Finloat niya yan. Tapos naging Yusek ng panahon ni Digong. Right. No? At mukhang nung panahon na yon, dumami itong mga projects na may taint ng anomaly.
no? Diyan din pumasok yung maraming mga projects with St. Secretary Gerard. of DPWH, si Mark Villar. Right. At diyan din pumasok yung mga contracts na malalaki with Diskaya, even with the construction firm nung kamag-anak ni Bongo, no? So Right. maraming pwedeng sabihin pag naungkat yung dyan kay Yusek Bernardo. Pero finload yan ni Babe Singson, no? Kaya for now, wala kang mahanap kahit ano against Babe Singson with a hint of anomaly. Kaya maganda yung choice sa kanya. Isn't that exceptional? I mean, considering how corrupt... I remember nung time na nandun kayo sa poder. I mean, Yes. in fairness, ang daming daw mga corrupt na contractors ay galit sa DPW Singson kasi they were like all taken out eh. Yes, at saka- Maraming nawala ng hanap buhay. Tsaka ang policy niya, walang meeting outside my office. Right, Lahat right. ay dito sa opisina. No, dito tayo mag-usap. No, para walang hanky-panky. Yeah. No, makikita ng CCTV na kayo pumapasok dito. Correct. Ganun yung kanyang policy, no. At ayun nga nagbigay siya ng isang framework, master plan sa Duterte government regarding flood control. Pero parang tinapon lang ng Duterte government at naglunsad sila ng more than 13,000 flood control projects. Right. Kung ganun karami na flood control projects without a framework, without a master plan, You're then asking natural, for, yeah, it will go to waste or worse. magiging vulnerable siya sa graft and corruption or both. No? Wait, di ba may master plan kayo nung time ni Aquino? Yun nga yung binigay Ba't kay walang master Digong. plan si Mark Villar? Sabi ni Yusek Claire. Kung may master plan ka, baka mawalan ka ng mga libo-libong flood control projects. Paano ang master plan kasi? Magkakaroon ka ng flood control project sa mga river basin. Right. Which is very very few, no? Doon mo titingnan. Right. At yung mga water basin na yan, i-integrate mo sa isang national plan. Na basically, ang malaking bahagi niyan will be water impounding. Right. Saan mo dadalhin ng tubig? No? Like Tokyo, like Europe, etc. Di ba may ADB project, yung Asian Development Bank, na medyo $1 billion din, Ang pero problema maayos? sa mga foreign assisted project natin, napupunta sa lump sum eh. Okay. Katulad nitong controversial GAA Yeah. natin, no? Merong mga 240 yata, 250 billion na foreign assisted na natapon sa sa mga unprogrammed funds, no? Yun lang. Kaya kailangan natin yung BICAM report, yung tinatawag nilang small committee report para ma-deconstruct. Ano pa talaga yung mga nabawas sa NEP, no? Right. Because iba pa yung mga insertions, iba pa yung mga nabawas, no? Na napunta sa unprogrammed. Kunyari, alam ko, in 3 years, 1.45 trillion. Right. Yung mga budget cuts na yan at saka yung insertions na yan. So, mahalaga malaman, saan napunta yun? Gaano karami doon ang foreign assisted? Gaano karami doon ang galing sa mga GOCC? Right. Na ngayon ay napipilitan sila ang gobyerno na ibalik. Halimbawa yung PhilHealth, 60 billion. Pero bakit tinanggal in the first place? Right. May sariling rules sa mga GOCC na hindi basta-basta pwedeng gawlawin ang gobyerno. So, yan yung dapat i-deconstruct. Hanky-panky. Iba pa yung mga insertions na sinabi nga ni Senator Soto ay mismo siya inalok. Na habang ginagawa yung NEP, ay inalok na siya, magpasok ka ng 500 million dito. Ibig sabihin, even the NEP could have been padded. Pwedeng may insertions mismo pati yung yun, NEP oo. habang ginagawa. Paano pinag-uusapan natin ngayon? Insertions after the NEP. Right. Paano On program funds. paano yung habang ginagawa yung NEP? So the plot thickens. Diba? Yun yung kailangan nating Pastusan suriin. talaga. And who are those involved? Lalo na, sabi ng presidente, mahiya naman kayo. Yung mahiya naman kayo, hindi lang insertions. Hindi lang other infrastructures, no? Hindi lang DPWH, no? Ang dami niyan. Kaya it's a Pandora's box eh. No? Isa lang yung DPWH, isa lang yung flood control, no? Pero ang pinakita nung rally nung last Sunday, 'di ba yung The Legend of the Pandora's Box, habang lumabas lahat, may naiwan sa loob. Right. Hope. At yun yung mensahe nung last Sunday. There is still hope. Although may paradox with the Pandora's box na pwede natin balikan yung Greek mythology. But before we jump to the Greek mythology, may ICC pa tayong pag-usapan shortly before we end this part of our discussion. But Secretary Llamas, I mean,
what about the momentum? Kasi some people are wondering, wait, so far everything is hitting the president's allies. What about yung mga alleged contracts? Well, Pulong had the biggest on the float contract, 51. What about yung Bongo's relatives allegedly involved in this? Can the ICI go after these people also? Because otherwise, this is gonna be just self-inflicted harm. They should. Dahil sila Senator Ping Lacson, nung minority pa lang sila, ay nilabas na nila yan. Na itong investigation dapat hindi tumigil with the present government. No, kailangan balikan din yung previous government. Lalo na meron more than 13,000 flood control projects yun. Right. Di ba? Ang hindi ko lang alam, how will they navigate that with a thin majority? At sa thin majority na yan, kasama yung 2 bilyar. At yung 1 bilyar was the Secretary of DPWH before with the more than 13,000 flood control projects with the 100 franchises for ang tawag doon, prime water. Right. No? So, will the investigations go back Yun nga to those years na yung isang senador na with his sister ay nakatulong magkaroon ng majority sa Senate? Wala akong naisip pahiwatig, pero ibig sabihin, real politic yan, exactly. Delicate yan. So you're saying if the Villiers defect, then there'll be another counter coup? If the Villiers defect, then the majority will have only 13 votes. And the 13th vote is a Cayetano, whose brother is the leader of the minority. Right. Pag umalis yung Cayetano, then there will be 12-12. Yeah. hung parliament. Diba? Maging British system tayo. So, hung sino parliament. makakuha ng isa, no? So, oh, wow. This is crazy. Well, the one that, di ba si Lito Lapid daw, never nagkaroon ng ambisyon. Siya lang walang ambisyon. na maging Senate President. Well, period. I mean, ano bang ginawa niya? Wala, Sir Ronald, like, ano ulit ang ginagawa ni Lito Lapid? Are you aware of it? Mas circumspect siya. Kumpara doon Sabi na daw, wait, Lito Lapid is still a senator. Kumpara sa ibang senador na lumulubog sa sariling kumunoy sa kakasalita. Yeah. No? At least siya, hindi siya lumulubog sa sariling kumunoy. He knows his limits. At least may humility and wisdom siya. Sabi nga ni Clint Eastwood, a man has got to know his limitations. Yun. Yan ang gusto ko sa'yo, sir. May bigla kang may mga dabam. Quotes. Last part, so we discussed ICI. Let's talk about ICC as we speak. Eto na, may mga charges na officially lumalabas na Ruben Carranza, some of the legal experts were saying one of the reasons why the Kaufman legal team of Digong were desperate. I was supposed to be now at The Hague. Right? Kasi si Ruben yung nagsabi dati sa'yo na medyo malabo yan. Yung Na. ICC. In fairness, so mali yung prediction niya. But he got the ICJ one right. I had an episode about him na the ICJ will push the issue of genocide. Ganun. In fairness, he got that correct. But I think, in fairness to Ruben, I'll have him back again on the show. But I think Ruben got wrong also. He was also, I think, overcritical of Karim Khan. In fairness, Karim Khan really has taken so many risks on so many fronts. We can talk about the other side of the ICC warrants of arrest and all. But going back to this, Sir Ronald, before mo ano yung ginagawa nila kay Reyes? Balikan natin yung mga sinabi mo. Wala naman perfect, Sir Ronald. Ikaw rin, hindi ka perfect eh. Pero months lang naman yung difference. Well, I mean, sabi natin. alam ko may a certain Ronald Llamas and hindi uwi si Digong from Beijing. So I'm sorry. Pero tumatawag sa akin ng gano'n? A certain. A certain. Ako rin eh. Kasi, ano ibig sabihin, sir? Pag sinabi, a certain Richard, a certain Ronald. Ibig sabihin, ayos sa atin, no? I think that's what it means. Yung mismo pagkakasabi nun, negative na eh, no? A certain. Parang, what's that supposed? Like, parang under... At least, a certain political analyst. Diba yun? Hindi naman ako, I don't feel alluded to. I'm just a political heckler. Yun na. At ako, I'm a pretentious public intellectual. No, but let's talk about the ICC issue. I mean, eto na, actually, Sarah, I have a theory. I ran it with Justice Carver. Remember yung live commentary natin as he was being arrested and taken to Villamor, and I said, Villamor. I said, wait lang, sir, Justice Carver, hindi pa parang rendition to, extraordinary rendition. Tapos pa parang si Justice napatawa na lang. Hindi ko alam, tanongin mo lang si Ronald. And then, Political yan, di ba? Tapos ginamit dun sa ICC mismo yung term na rendition. So sabi ko, oh my God, ginamit yung sinabi natin. And then, di ba, winakback natin. Pero, kutob ko, may kinalaman tayo sa nangyari ngayon. Dahil, siguro sinabi ng mga DDS, wait lang, rendition. Di naman mag-guess ng tawagin natin kidnapping. So, feeling ko, they fell into the trap. So, ngayon, dahil tinawag nilang kidnapper ang ICC, ba't tayo papakawalan yan? Ang nakidnap victim ba, babalik? like, kinidnap ka namin ha, pero babalik ka sa amin ha, pag nirelease ka namin. Tuloy ngayon. Pero Sarah, isn't it even worse? Because Sarah said, my love life si Digong.
as a lover boy, Sir Ronald, hindi ba kailangan ng energy and lucidity to have a love life? Hindi ba? Like, I don't feel alluded to. I don't feel a certain sabi natin, Sir Ronald, bilang a certain lover boy, Sir Ano Ronald, problema sa'yo? Naglalagay ka ng patibong to a fellow patibongero. oh my God. I was about to say, finally, we have an episode where I saw that a mile away. So. No, but seriously, Sir Ronald, if he has time for love life, as Sara Duterte said, why is he not competent to stand before the court? Well, yung daughters na niya nagsabi. Si Right. Kitty, si Sarah, he's okay. Tapos sasabihin ni Kaufman na hindi na siya makaalala. Exactly. Hindi na siya, parang Ulyanin na. invalid na. So, Right. ganun. Mismo yung mga anak ko. So, walang coordination. Walang coordination, di ba? Kung yung mga anak kasi nagsabi, kawawa naman yung tatay namin. Hindi No, or na kami, it's because hindi na they're kami makilala. Di ba? Yung mga ganun ba? Wala eh. Sabi ng mga anak, okay siya. Oo. Nagchichismis pa, kamusta ang love life ng mga di ba? anak niya, ganyan. At saka sabi ni Sarah, di ba, he's worked up with the corruption scandals Yes, because he's a flooding, very pati clean flooding, guy. no? He's a very Usapan. incorruptible guy. Kaya ayun, pinapadelay nila yung confirmation hearing, di ba? Yeah. Ang dami nilang pinapadelay. Ito, walang ganong history ang ICC. Hindi ba nila alam? No, hindi pa nangyari sa history ng ICC. Kala yung mga court na local courts yung mga delaying tactics. Kaya Mga hindi ko ganun. maintindihan yung mga chant dito na bring him home. Oh. Ha? Maraming version na bring home na medyo iba na. Ayoko na. Mukhang hindi nila kilala yung ICC, Yeah. di ba? So, sa bagay, ang alam nila yung mga barangay justice. No, But Kaufman should know. Kaya ang theory ni Senator Trillanes is may meter eh. Yan nga. Kaufman. May tumatakbong meter. Oo, naghahanap buhay yung tao eh, di ba? Pabayaan mo na. Yan ang di ba? problema eh. Tsaka talo talaga sila pag may kaso eh. Tapos So, sabihin ngayon ni Harry Roque, told you so. I told you so. Speaking of Harry, Sir Ronald, let's end on this note. Kasi ang pustahan ngayon, sinong unang uwi? Si Zaldi or si Harry? Like, what is, anong pusta tayo? Sinong unang uwi sa Zaldi or Harry? Ako, bring him home. Humba. Sino mas mahumba sila kayong dalawa, Sir Baka Ronald? umuwi si Harry dahil nami-miss na niya yung humba. Oo. Pag nandun kasi siya kumakain ng humba, inaaway siya. Kaya dito Ayaw na rin sa kanya ng mga DDS, di ba? Actually mo yun, no? Inatake ka because of katakawan mo sa humba. Di ba? How the mighty have Sir, fallen. hindi di ba? siya invited, tapos kinain pa niya yung humba Di nila. ba? How the mighty have fallen. Yeah. Di ba? Anong tawag doon? Karma. Yun. Oo. Ayoko. Di ba, Sir Ronald, since ikaw lang nanonood ng kanyang TikTok video, sabi mo parang nagmamakaaw. Victim na rin siya ngayon. Vulnerable siya. He's vulnerable. Vulnerable siya. He's very no? vulnerable. Talagang pag napanood nyo yung kanyang TikTok, no? Talagang kawawang-kawawa siya. No? Wait, you just said wala kang Facebook, hindi ka updated sa... Pero meron kang TikTok? Ha? Iba naman yung TikTok sa Facebook. Sir Ronald, Gen Z kasi target audience mo, Iba no? yung TikTok. Sir Ronald. Yung TikTok, China yun eh. Kaya binabantayan mo. Which is a perfect segue for our next episode. Kasi pag-usapan natin yung gulo nangyari sa Menjola the other week. Of course, sa West Philippine Sea, may mga medyo... Yan ang problema sa'yo. Ililink mo na naman sa West Philippine Sea yung gulo sa Menjola. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko lang, Nakita ko na eh. the world is Nakita ko a na, may complicated place. May conspiracy theory ka na eh. Hindi. Theory lang. Walang conspiracy. Pag-usapan natin sa next episode. At saka, how can we turn the trillion peso march into trillion peso movement? Pag-usapan natin yan, Sir Ronald. On that note, thank you very much for bearing with us. I really tried to behave. And then when I said Harry or Zaldi, I felt so bullied. it's like, so sa mga followers si Sir Ronald, patawarin nyo kami sa mga backhanded compliments namin sa isa't isa. On that note, catch you on the next episode ng Pilipinas 360 Degrees.